Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga kwentong hindi isinulat sa libro. Mga lihim na binubulong ng hangin. Mga alingaw ng nakaraan na patuloy na bumabalik. Ito ang hiwaga at lagim. Makinig ka bago pa mahuli ang lahat. Mula nang pumanaw ang aking mga magulang, bumalik ako sa aming baryo at mag-isa ko na lang itinataguyod ang naiwang lupain sa akin ng aking mga magulang. Sa baryo namin, hindi pa uso ang tsismis. Lahat ng tao dito maingat sa bawat salitang binibitawan, lalo na kapag tungkol sa gabi. Hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa takot. Kahit tanghaling tapat, may mga pintong maigpit na nakasara, mga bintanang tinatakpan ng kurtina. Ang matatanda, kapag tinanong tungkol sa gabi, ay biglang umiiwas ng tingin. Para bang may taning ang buhay nila kapag napag-usapan. Iyon ang nakasanayan ng mga tao dito, simula hanggang sa magkaisip ako. Sa dulo ng baryo, malapit sa tumana, may mga bakas ng paa sa putik. Malalaki, pero may hugis na parang pinaghalo ang paa ng tao at hayop. Walang gustong pag-usapan ito. Bata pa lang ako, alam ko na, hindi dapat lumalabas kapag bilog ang buwan. Hindi ko pa alam kung bakit, pero simula noon, unti-unti ko nang naiintindihan. Sa aming baryo, palagi may amoy ng bagong gapas na palay at init ng araw na dumarampi sa aking batok. Pero ngayong araw, hindi ko alam kung bakit. Kahit malamig pa ang hamog, mabigat ang dibdib ko. Siguro dahil sa nakita namin ni Teban kanina sa may tumana. Sa gitna ng malawak na palayan, magkatabing nagtatrabaho si Naisko at Teban. Ang mga aninay gumagalaw sa mga pilapil ay pawang mga magsasaka rin, nakatungo, abala at halos walang imik. Tahimik ang buong baryo tuwing umaga. Tanging huni ng ibon at kaluskos ng mga talaib ang maririnig. Habang nagpapahinga, itinuro ni Teban ang dulo ng bukirin, malapit sa masukal na tumana. Isko, kita mo yun? Parang may dumaan kagabi. Napatitig si Isko. Ang damo sa tumana ay may kakaibang pagkakauyog. Hindi ito gawa ng hangin. Ang ilang kumpol ng talahib ay nakayuko na parang nadaanan ng mabigat. May malinaw na bakas na parang yapak. Pero hindi pang tao. Masyadong malaki. At malalalim ang marka sa lupa. Sa baryo namin, may mga bagay na tinutulak lang naming kalimutan. Pero kapag nakakita ka ng bakas ng ganyan, mahirap hindi magtanong. Lalo na kung alam mo sa tuwing kabilugan ng buwan, may kinakatakutan. Bumalik sa trabaho ang dalawa. Pero hindi nawala sa isip ni Isko ang nakita. Sa maitik kalayuan, abala ang ilang kababaihan sa pag-iigib sa poso. Habang ang matatanda ay nakaupo sa lilim ng punong mangga, nagbubulungan. Sa baryong ito, ang bagal ang takbo ng buhay, walang radyo sa karamihan ng bahay. At tanging mga kwento ng matatanda ang bumabalot sa bawat hapon. Pero sa likod ng payapang umagang iyon, tila may nakamasid mula sa tumana at hinihintay lang ang tamang oras para gumalaw muli. Sa hapong ding iyon, may isang matandang babae ang lalapit kay Isko. Dala ang isang babalang hindi niya madaling makakalimutan. Mainit ang araw. Pero mas mainit ang tingin sa akin ni Aling Remy. Nang pumasok ako sa tindahan, para bang may alam siyang ayaw niyang sabihin sa lahat. Habang binibilang niya ang sukli ko, bigla nang ibinaba ang boses, parang may kinakatakutan. Isko, wag na wag kang magagawi sa tumana. Lalo na kung gabi. At mas lalo na kung bilog ang buwan. Dumating na ang araw ng kanyang pagbabalik. Napatingin si Isko sa matanda.
Kita sa kanyang mga mata ang bigat ng sinasabi. Sa labas, patuloy ang ingay ng mga bata at huni ng ibon. Pero sa loob ng tindahan ay tila biglang lumamig ang hangin. Itinigil ni Aling Remy ang pagpabulot ng binili ni Isko at tumingin sa kanya na para bang may binabasa sa kanyang mukha. Noong panahon ng hapon, may mga nawala sa atin dito. Hindi isa, hindi dalawa. Marami. Mga magsasaka, mangingisda, pati mga bata at binata na gaya mo noon. Wala ni isa ang natagpuan na buo. Lahat gutay-gutay. Para bang hayop ang gumawa. Pero walang nakakita kahit isang beses. Pakiramdam ko nanuyo ang lalamunan ko. Hindi ako makatingin sa kanya. Gusto kong itanong kung anong ibig niyang sabihin, pero natatakot akong marinig ang sagot. Muling bumalik sa normal ang kilos ni Aling Remy. Kunwari wala lang ang sinabi. Pero bago umalis si Isko, muling sumagi ang kamay ng matanda sa kanya. Mariin, malamig. Isko, ang tumana hindi mo kaibigan. At hindi lahat ng naglalakad sa gabi, tao. Sa baryo namin, bihira ang bagong mukha. Kung may dumating man, kadalasan kamag-anak ng isa sa mga taga rito o kaya naglalako lang ng kung ano-ano. Kaya nang makita ko ang babaeng iyon, para akong natigilan. Luwalhati daw ang pangalan. Maganda siya na parang hindi basta-basta. Yung tipong mahirap ipaliwanag. Maputi pero hindi mistisa. Mahaba ang buhok na parang itim na sutla. At may ngiti na nakakapigil ng hininga. Pero higit sa lahat, may kung anong lamig sa mga mata niya. Dumating si Luwalhati sa baryo sakay ng karitong hinihila ng kabayo. Ang sabi ng ilan, galing daw siya sa kalapit bayan na nasunog ang kalahati ng kabahayan noong nakaraang taon. Pero wala talaga nakakaalam kung saan siya nakatira o nanggaling. Hindi rin malinaw kung bakit lumipat siya rito. Pero mabilis na kumalat ang mga sabi-sabi. Sa tindahan ni Aling Remy, pinag-uusapan siya ng mga kababaihan. Maganda, pero parang may tinatakbuhan. Nakatingin ka ba sa mga mata niya? Parang malayo ang tingin. Isko, baka naman eto na yun. Yung dahilan para bumisita ka sa tindahan araw-araw. Ngumiti lang si Isko, pero sa loob-loob niya, may kakaibang bigat sa hangin tuwing tinititigan niya si Luwalhati. May ilang matatanda sa baryo na ibang reaksyon sa kanya. Imbis na makapagkilala, lumalayo sila. Nakita ko pa nga si Mang Cardo, yung veterano noong panahon ng Hapon, na napayuko at halos takpan ang mukha nang makasulubong siya ni Luwalhati sa kalsada. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam kong may alam sila na hindi sinasabi. Habang nag-aayos si Luwalhati ng mga gamit sa maliit niyang bahay sa dulo ng baryo, huminto siya sandali at tumingin sa may direksyon ng tumana. Ang mga mata niya, bagamat walang emosyon, ay tila may hinahanap sa malayo o may inaalala. Kinabukasan, lahat ng tao ay naghahanda para sa nalalapit na kapistaan sa kanilang baryo. Dahil sa makalawa na ang pista, habang abala pa rin sa pagtatrabaho sa bukid sina Teban at Isko. Isko, pupunta kaya sila Luwalhati sa sayawan sa gabi ng pista? Hindi ko alam, pero sana nga. Gusto ko siyang makasayaw. Alam mo, sa tuwing tinitingnan ko siya, may kakaiba akong nararamdaman. Para bang meron kaming connection sa isa't isa. Talaga lang ha? O baka nai-inlove ka na sa kanya? Okay lang naman yun. Binata ka naman at dalaga siya. Baka siya na yung hinihintay mo, Isko. Sira,
Kararating lang ng tao dito sa baryo natin. At saka, hindi pa natin siya lubos nakakilala. Oo nga. Pero kung gusto mo, pagkatapos ng pista, aranahin natin siya. Hindi ba nakakahiya yun? Ewan ko, Teban. Bahala na. Basta. Natapos ang araw na iyon ng masaya nilang kwentuhan habang nagtatrabaho. Nang gabing iyon, habang tahimik na ang buong baryo, may ilang nakarinig na tila malamyos na awit mula sa direksyon ng bahay ni Luwalhati. At ayon sa matatanda, iyon ang kantang narinig nila bago may huling taong nawala sa baryo. 3 dekada na ang nakakalipas. Dumating ang araw ng kapistahan. Sa baryo namin, ang pista ay parang pista ng lahat ng pista. Kahit simpleng baryo lang kami, kumikislap ang mga kalsada sa dami ng palumuti at bumbilyang nakasabit sa bawat pinto. Ang mga bata tuwan-tuwa hindi lang dahil sa maraming pagkain, marami rin ang mga palaro nilang sinasalihan. Tumatakbo sila sa gitna ng mga alikabok. Ang matatanda, may hawak na baso ng lambanog at pinggan na puno ng pagkain at kakanin. Ang kasiyahan sa bawat tahanan ay tuloy-tuloy hanggang sa gumabi na. Ang mga kabinataan at kadalagahan ay naghahanda naman para pumunta sa sayawan. Isa na kami ni Teban. Pero ngayon taon, may kakaiba sa hangin. Parang mas mabigat, mas mainit kahit gabi. Sa gitna ng kasayahan, dumating si Luwalhati. Suot ang pulang saya na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Para siyang diwata sa paningin ng mga lalaki. Ang bawat galaw niya sa sayawan ay walang kapantay, magaan, halos dumudula sa sahig, at tila walang kapaguran. Pinapalibutan siya ng mga hiyawan at palakpakan, habang ang ibang kababaihan ay nagbubulungan sa gilid. May halong inggit at pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Habang ang tugtog ng rondalya ay sumasabay sa palakpak, may ilang matatandang lalaki ang nakapansin sa kakaibang anino ni Luwalhati. Minsan ay mahaba, minsan ay parang wala, kahit nasa gitna siya ng liwanag. Hindi ko alam kung ako lang, pero parang humihinto ang paligid tuwing ngingiti si Luwalhati. Parang siya lang ang malinaw at lahat ng tao ay nagiging malabo sa mata ko. Ano ba itong nararamdaman ko? Lumipas ang maraming oras at habang nagaganap ang sayawan, may isang batang lalaki na meron siyang narinig na umuungol sa likod ng kanilang bahay. Malapit sila sa lugar ng sayawan. Sumilip siya sa likod ng kanilang bahay para alamin. Ilang segundo lang ang lumipas, bigla itong napatras. Maputla at nanginginig. Nang puntahan siya ng kanyang ama, natagpuan nila ang kanilang alagang baboy na nakatali roon, nakahandusay. Wakwak ang tiyan at wala ng laman ang loob. Malinis ang hiwa, parang ginawa ng isang matalim na patalim o ng isang hayop na hindi nila kilala. Sa gitna ng musika, kumalat ang bulungan. May ilan nang umalis, may ilan ding nagkabit-balikat na lang at pinagpatuloy ang kasayahan. Pero ang mga matatanda nakatingin lang kay Luwalhati, tahimik at may iniisip na hindi maganda. Parang may gumuhit na malamig sa hangin sa bato ko at doon ko lang napansin. Habang ang lahat ay natatakot sa wakwak na baboy, si Luwalhati nakangiti lang at sa gilid ng labi niya parang may bakas na pulang likido na parang dugo. Wala man lang bakas ng pag-aalala sa kanyang itsura dahil sa pangyayari. Matapos ang mahabang gabi ng tugtugan at tawanan, nagsimula na mag-uwian ang mga tao. Tahimik na ang paligid, tanging yabag ko na lang sa lupang tuyo ang maririnig. Iniwan ko na si Teban sa iba pa naming mga kaibigan. Gusto pa daw niya makipag-inuman. Iniiwasan ko talaga ang dumaan sa tumana. Pero dahil sa tindi ng antok at lamig ng gabi, naisip kong mas maiksi ang daan doon.
Ang buwan ay bilog na bilog, nakabitin sa langit na parang mata na nakamasid. Sa bawat hakbang ni Isko, tila humahaba ang kanyang anino sa lupa, humahalo sa mga pilapil at nagtatagpo sa ilalim ng matataas na damo. Mula sa malayo, umuugoy ang mga dahon ng tambok kahit walang malakas na hangin. Nang tumapat ako sa dulo ng pilapil, napansin ko na parang dumidilim ang paligid sa bandang tumana. Parang hindi lang dahil sa kakulangan ng sinag ng buwan na nahaharangan ng makapal na ulap, pero parang meron may kakaibang bagay na nagpapadilim. Sa gitna ng katahimikan, sumingaw ang malamig na hangin mula sa damuhan. Kasabay nito, isang mabigat na tunog ng pakpak ang umalingaw-ngaw. Hindi tulad ng ibon, mas malaki, mas mabigat. Sa bawat pag-ikas, sumasabay ang kakaibang ungol. Hindi ganap na hayop, hindi rin ganap na tao, kundi parang tinig ng isang babae na nasasaktan ang katawan. Tumigil si Isko sa paglakad. Tila ba may kung anong presensya sa loob ng tumana na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Sa pagitan ng mga damo, gumalaw ang isang anino. Mahaba ang hugis at ang liwanag ng malayong lampara ay sumilip sa kumikislap na mga mata nito. Isang maliit na liwanag mula sa buwan ang tumama sa gilid ng tumana. Sapat para makita ni Isko ang isang hugis. Payat, mahaba ang buhok, nakatungo at sa bawat galaw nito, ang mga damo ay umuyuko na parang may mabigat na presensya. Ang mga balahibo sa batok ko nagsitayuan. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o dahil sa matinding panganib sa harap ko. Gusto kong tumakbo, pero parang may boses sa loob ng isip ko na nagsasabing huwag kang lalapit pero huwag ka ring tatakbo. Habang nananatili si Isko sa pilapil, biglang pumutok ang tunog. Malalakas na pakpak, sinundan ulit ito ng isang ungol, mababa at mabagsik, at halos tinig ng babae, parang tunog ng mabagsik na hayop na gutom na gutom. Napatingala siya at sa isang iglap, may dumaplis sa kanyang balikat, mainit, basa at may amoy dugo. Mabilis din itong nawala sa dilim. Naiwan lamang ang malagkit na bakas sa kanyang kamiseta. Napaatras ako. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, kung magtatagal pa ako roon, may hihila sa akin sa gitna ng mga damo. Kaya bago pa man makalapit ang tunog niyon, tumakbo na ako pauwi. Pilit iniiwas ang tingin sa likod ko. Baka kung ano pa ang makita ko. Sa di kalayuan, may narinig siyang mababang tinig ng isang babae na tila umuungol. Pero papalayo ng papalayo, papasok sa pusod ng tumana. Kinabukasan, hindi ako lumabas maghapon. Hindi mawala sa isip ko nakita ko kagabi. Mag-alas 8 na rin ng gabi nang bigla akong puntahan ni Teban sa bahay. Nagmamadali at halata pa rin sa mukha niya ang pagkatakot. At halos hindi na makahinga sa lakas ng kaba. May nakita ako, sabi niya. Kaya kahit hindi pa ako nakakapaghapunan, sinamahan ko siya. Pumunta kami sa likod bahay nila Walhati kung saan niya nakita. Doon, sa malamlam na liwanag ng buwan, nakita ko ang tinutukoy niya. Mga bakas ng paa. Pero kakaiba ang mga ito kasi may halong hugis ng paa ng tao at bakas na parang sa hayop. Sa ilalim ng mga tuyong damo, malinaw ang marka ng dalawang uri ng yapak. Isa'y hubad na talampakan ng tao, manipis, mahaba at tila sa babae. Katabi nito, may mas malalalim na bakas, pahaba at may mga kuko sa dulo na para bang sa malaking aso o baboy ramo. Ngunit imbis na magkahilera, magkapatong ang mga ito. Parang nagpalit-palit habang naglalakad. Si Teban, bagamat matapang sa bukid,
ay napatingin sa paligid na tila may inaasahang lilitaw mula sa dilim. Isko, kung hindi ko alam na imposible, iisipin ko, aswang ito. Napakagat ako sa labi. Ang salitang aswang ay bawal na bawal banggitin sa baryo, lalo na kung wala pang patunay. Pero ang nakita ko kagabi at nakita namin ngayon ay mahirap ipaliwanag. Hindi ako makatingin ng diretso sa bintana ni Walhati. Parang may anino sa loob nakasilip sa amin. Sa katahimikan ng gabi, umihip ang malakas na hangin mula sa tumana. Sumayaw ang mga damo at parang may mahinang kaluskos na gumagalaw papalapit. Ang dalaway nagkasabay ng tingin at sa sandaling iyon, isang mahinang halakhak ng babae ang sumigaw mula sa likod ng bahay ni Luwalhati. Mabagal, mahaba at hindi pangkaraniwan. Ang lamig ng pawis ko. Gusto ko magtanong kay Teban kung narinig niya, pero ayaw ko lang malaman ang sagot dahil sa nakita kong reaksyon ng kanyang mukha habang nanginginig pa. Nang oras na iyon, napagpasyahan namin ni Teban na doon na lamang ako matulog sa kanilang bahay. Wala kaming ibang pinagsabihan tungkol sa aming nakita o narinig. Kinabukasan, 9:00 na yata ng gabing iyon nang magpasya akong bumalik sa aking bahay. Para bang nakalimutan na namin ang nakita namin kagabi. Tahimik ang baryo. Masyadong tahimik. Wala akong marinig na tahol ng aso o huni ng kuliglig. Para bang pinatay lahat ng tunog sa paligid at tanging tibok lang ng puso ko ang kasama ko. Sa ilaw ng kabilugan ng buwan, naaninag ni Isko mula sa bintana ng kanyang kubo ang dilaw na damuhan sa may tumana. Sa gitna nito, may anino. Mahaba ang buhok, nakaputi, at nakayuko na parang may kinakalikot sa lupa. Kinuha niya ang lampara at dahan-dahang bumaba sa hagdan. Bawat hakbang sa makapal na damo ay para nag-iingay sa katahimikan ng gabi. Nang makalapit siya sa gilid ng tumana, tumambad ang eksenang hindi niya malilimutan. Noong una, akala ko nagtatali lang ng kambing si Luwalhati. Pero nang makita ko ang kamay niya, hindi siya nagtatali. Hinahawakan niya ito habang ang mukha niya ay nakasubsob sa tiyan ng hayop. Sa liwanag ng buwan, bumangis ang anyo ng dalaga. Matutulis at mahahabang ngipin ang bumaon sa laman ng kambing. Humahaplos ang dila nito sa tumutulong dugo at ang mga mata niya ay kumikislap na tila mata ng pusa. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Dahilan para dumausdos sa kamay ni Isko ang lampara. Nahulog ito sa lupa, gumulong at napasag ang salamin. Narinig niya ako. Daan-daan siyang tumingin at doon ko nakita ang hindi ko maipaliwanag. Ang itsura nito ay malayong malayo nung araw na una ko siyang nakita at puno ng dugo ang bibig. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Habang tumatakbo si Isko, narinig niyang muli ang mga aso. Hindi tumatahol, kundi umuungol na parang may takot na takot. Sa likod niya, tila ba may malakas na yabag sa bawat hakbang. Pero paglingon niya, wala. Tanging malakas at malamig na hangin at halimuyak na sariwang dugo. Sa pintuan ng bahay, halos mawasak ang dibdib ni Isko sa bilis ng tibok ng puso niya. Pero bago niya may sarang pinto, may boses mula sa dilim na bumulong. Isko, huwag ka magsusumbong. Buong gabi hindi ako nakatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, bumabalik sa isipan ko yung imahe. Si Luwalhati, nakaluhod sa lupa, duguan ang bibig at hawak-hawak ang laman loob ng kambing na parang ulam lang. Hindi yan normal. At kahit gusto ko itong itago, kailangan ko magsabi.
Kinabukasan, maagang nagpunta si Isko sa tindahan ni Aling Remy. Kasama si Teban. Tahimik ang kalsadang papunta roon. Tanging huni ng ibon at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Pagdating nila, para bang alam na ni Aling Remy ang pakay niya. Agad silang pinapasok sa loob ng bahay at hindi na nagsalita. Hawak nito ang isang tasa ng kape. Pero agad din nagbago ang ekspresyon ng mukha nang makita ang anyo ni Isko. Aling Remy, may nakita ako kagabi sa tumana. Inilapag ni Aling Remy ang tasa sa mesa. May halong kaba at pagtitimpi ang kanyang titig. Si Luwalhati, kumakain siya ng laman loob ng kambing. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yun. Biglang nagsalita si Teban, halatang hindi naniniwala. Isko, baka nagkakamali ka lang. Maraming ligaw na aso sa tumana. Pero bago pa makasagot si Isko, mula sa bukana ng pinto, may marahang yabag. Lumitaw si Luwalhati, ngumiti, pero malamig ang mata. Nasa harap siya ng tindahan ni Aling Remy. Isko, hindi lahat ng nakikita mo ay dapat ikwento. Minsan, mitsa ito ng kapahamakan. Nalumpo ko sa kinatatayuan ko. Hindi sa galit, pero parang may banta sa bawat salita niya. Parang sinasakal ako ng hangin. Pagkaalis ni Luwalhati, dahan-dahang tumayo si Aling Remy. Pumunta siya sa isang lumang baul at kinuha ang isang luma pero matalim na itak. Isko, maraming beses ko nang nakita ang ganyang uri. Hindi lahat ng maganda ay tao. At marami na akong nilikhadan na hindi galing sa mundong ito. Tumingin siya sa labas ng bintana sa direksyon ng tumana. Kung totoo ang nakita mo, baka huling pagkakataon na natin to para kumilos. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko, hindi lang pala ako ang nakakalam ng sikreto ni Luwalhati. At kung tama si Aling Remy, baka hindi lang kambing ang susunod na may biktima. Umuwi kami ng bahay at bitbit ang ibinigay ni Aling Remy na luma pero matalas na itak. Alam kong hindi lang ordinaryong itak yon. Nararamdaman kong higit pa doon at may kasaysayan. Nagpasya na rin si Teban na doon na lamang matulog. Nang gabing iyon, tahimik ang buong baryo. Pero hindi payapa. May pakiramdam akong may gumagalaw sa dilim. Parang may matang nakatitig sa bawat bahay. Sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog ang karamihan, isang mahinang iyak ng aso ang gumising kay Isko. Paglabas niya ng bahay, nakita niya na may hugis tao sa ibabaw ng bubungan na gawa sa pawid sa bahay ni Marta. Isang buntis na malapit ng manganak. Sa malayo, naaninag niya ang figura ni Luwalhati. Nasa itaas pa rin ng bubungan at nakayuko sa tapat kung saan naroon ang natutulog na babae. Ang buhok nito ay nakalaylay, halos tumatakip sa mukha. Pero sa liwanag ng buwan, kita ang tila mahabang kuko at dila na unti-unting papalapit para tumusok sa tiyan ng buntis. Sa bibig ni Luwalhati, may mababang ungol, parang hayop na gutom na gutom. Biglang sumigaw si Isko. Luwalhati, itigil mo yan! Pero imbis na tumigil, tumingin lang ito kay Isko. Ang mga mata niya ay kumikislap ng mapulang liwanag at nang bumuka ang kanyang bibig, lumitaw ang mahabang dila na kumikilos na parang ahas. Tumalon ito mula bubong nang makita si Isko at bahagyang palapit sa kanya. Pakiramdam ko'y nanigas ang buong katawan ko. Pero alam kong hindi ako pwedeng umatras. Narinig ko rin ang yabag ni Teban mula sa likod.
Mabilis siyang sumugod dala ang itak. Pati ang asawa ni Marta na si Lando ay nagmamadaling buksan ng pinto at hanapin ang mahinang huni ng tunog na katulad ng isang tiktik. May hawak na rin siyang itak pero ordinaryo lang. Si Teban ay walang alinlangang sumugod at inundayan ng itak si Luwalhati. Pero mabilis itong nakatalon. Para bang wala itong bigat. Tumama ang talim sa poste ng bahay na gawa sa kawayan at halos mabali ang hawakan ng itak. Papasok na sana si Isko sa loob ng bahay para alamin ang kalagayan ni Marta. Ngunit bago pa man ito mangyari, nakalmot ni Luwalhati ang balikat ni Isko. Malalim at ramdam niyang parang may mainit na lason na dumaloy sa sugat. Si Teba naman ay sugatan sa hita matapos masagi ng kuko ni Luwalhati. Bago tuluyang tumakas si Luwalhati, dumilat muli ang kanyang mga mata at bumulong sa hangin. Hindi niyo ako mapipigilan sa akin siya! Pagkatapos nito, tumalon siya at nawala sa kadiliman. Naiwan si Isko, Teban na hingal, duguan at naguguluhan. Pati na rin si Lando at Marta na takot pa rin sa pangyayari. Iniisip nila kung paano nila mapipigilan ang aswang at sa susunod na atake nito. Hindi kami nagdalawang isip ni Teban na habulin ang aswang. Naramdaman ko ang mainit pero mabagal na daloy ng aking dugo habang hinahabol namin si Luwalhati sa gitna ng tumana. Ang liwanag ng kabilugan ng buwan ay parang ilaw ng entablado. Nakikita namin siya pero parang lagi siyang isang dipa sa unahan. Bawat hakbang nararamdaman ko ang kirot sa sugat sa balikat ko. Pero hindi ko yun inalintana. Hawak ko sa kanang kamay ang itak na bigay ni Aling Remy. Luma na pero matalim pa rin. Sa paligid nila, ang mga damo sa tumana ay halos kasing taas ng dibdib. Gumagalaw ito kasabay ng malakas na ihip ng hangin na parang may sariling buhay. Minsan ay biglang mawawala si Luwalhati sa paningin pero maririnig nila ang mahinang halakak niya sa malayo. Nakakaloko, nakakatakot. Isko, parang hindi tao yan. Hindi tumugon si Isko. Sa halip, pinakiramdaman niya ang paligid. Bigla niyang narinig ang tunog ng mga kuko na kumakayod sa kahoy mula sa direksyon ng lumang puno sa gitna ng tumana. Lumabas mula sa likod ng puno si Luwalhati. Ngayon, wala na ang anyo ng isang simpleng dalaga. Ang balat niya ay kulay abo. Ang matay pulang-pula na parang nagliliyab. At ang bibig niya ay may lumalabas na laway habang lumalantad ang mahabang pangil. Ang mga kuko niya ay kasing haba ng itak na hawak ni Isko. At ang kanyang mga taingay matulis na parang paniki. Hindi kayo makakatakas. Lahat kayo ay para sa akin. Sa sandaling iyon, alam ko wala nang natitirang pagkatao sa kanya. Nilundag niya ako at muntik nang tamaan ng kanyang kuko ang mukha ko. Mabilis kong iniwas ang katawan ko. Ramdam ko ang hangin na dala ng mabilis na galaw niya. Nagpatuloy ang habulan. Tumalon si Luwalhati mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Parang hayop na sanay sa dilim. Sa bawat hakbang ni Isko at Teban, lalo pang lumalakas ang hampas ng hangin at ang lagaslas ng mga damo. Teban, sa kanan mo! Sumunod si Teban, tinaga ang damo. Ngunit wala siyang tinamaan hanggang sa bigla niyang maramdaman ang malamig na hininga ni Luwalhati sa kanyang batok. Isko! Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas. Tumalon ako. Itinaas ang itak at humampas pababa ng buong puwersa. Tinamaan ko si Luwalhati. Bumagsak siya pero hindi pa rin tuluyang bumigay. Sa halip, ngumiti pa ito at ang dugo mula sa sugat ay dumaloy pababa sa lupa. Sumisip-sip sa mga ugat ng damo na para bang ito'y pinapainom. Humigpit ang hawak ko sa lumang itak. Ramdam ko ang bigat nito, hindi lang dahil sa bakal,
kundi sa kaysaysayan ng dugo na dumampi na rito. Ang hangin sa paligid, mabigat at amoy na bakal na kinakalawang. Amoy na paparating ng kamatayan. Ang liwanag ng buwan ay dumudungaw sa pagitan ng mga dahon. Sumasayaw kasabay ng mga anino. Si Luwalhati ay nakatayo sa gitna ng tumana, duguan ng bibig, habang bumabakat ang mahabang kuko sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, pula at nag-aalab, ay parang nakikita ang kaluluwa ni Isko mismo. Nakaamba si Teban sa kaliwa, may hawak na matulis na yari sa kawayan. Samantalang si Aling Remy, sa di inaasahan, ay biglang sumulpot para tumulong. May bitbit na botelyang may lamang langis at mga tuyong dahon ng kamangyan. Sa paligid, kaluskos na mga sanga na para bang may ibang nilalang pa na nanonood. Isko, apo ng taong pumatay sa akin. Naalala mo na ba ang ginawa ng lolo mo sa gabi ng giyera? Parang biglang lumabo ang paningin ko. Sa isang iglap, bumalik sa isip ko ang kwento ni inay. Pero ngayon, malinaw at buhay na buhay. Panahon ng hapon, isang batang babae si Luwalhati. Nakagapos sa kawayan sa gitna ng tumana, habang may mga sundalong Hapones na nakangisi. Kasama ng mga sundalo, ang isang grupo ng kalalakihang Pilipino, kabilang ang lolo ni Isko, namumuno sa baryo. At pinilit siyang gawing pain para mahuli ang mga gerilya. Maraming gerilya ang nahuli, kasama na ang pamilya ni Luwalhati na napasama lamang sa pinagbibintangang mga gerilya. Pinatay ng mga Hapon ang mga bihag kasama ang pamilya ni Luwalhati. Pinakain sa kanya ang laman ng sarili niyang pamilya bago siya iniwang duguan at halos wala ng buhay sa gitna ng tumana. At sa paglipas ng halos 3 dekada, walang nakakaalam kung paano siya nabuhay at naging aswang. Ang dugo ng mga ninuno mo nasa iyo pa rin, Isko. At ngayon, matitikman ko rin. Mabilis na sumugod si Luwalhati. Mas mabilis kaysa sa hangin. Tumama ang kanyang kuko sa kaliwang braso ni Isko. Nag-iwan ng 3 malalalim na hiwa. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Isko. Ngunit agad itong sinundan ng hampas ng itak. Dumugo ang pisngi ni Luwalhati, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, lalo siyang umisi. Si Teban ay tumalon mula sa gilid. Tinusok ang tagiliran ng halimaw gamit ang sibat. Habang si Aling Remy ay sumigaw ng dasal, sabay buhos ng langis na nagliyab sa balat ng aswang. Nag-alab si Luwalhati, ngunit hindi siya tumumba. Sa gitna ng sigawan at kaluskos ng mga dahon, naririnig ko ang tibok ng puso ko. Mabilis, mabigat. Alam kong kung hindi ko tatapusin ito ngayon, kami ay mamamatay. Muling sumugod si Isko. Sa pagkakataong ito, umiwas siya sa matalim na kuko. Gumapang sa gilid at buong pwersang isinaksak ang lumang itak sa leeg ni Luwalhati. Umalingaw-ngaw ang huni ng isang nilalang na hindi na tao. Isang halong sigaw ng babae, iyak ng bata at alulong ng aso. Dumapo sa lupa ang katawan ni Luwalhati, nangingisay, habang ang kanyang ulo ay nakatingala sa langit. Nanlalabo ang mata. Isko, matatapos lang ang sumpa kapag wala nang natitirang dugo ng iyong lahi. At sa huling patak ng kanyang hininga, natunaw ang katawan niya. Naiwan lamang ang abo na tinangay ng hangin sa tumana. Kinabukasan, wala na ang amoy ng dugo sa hangin.
Pero mabigat pa rin ang katahimikan sa baryo. Wala na si Luwalhati o baka wala lang siya rito. Sa gitna ng palayan, nagtipon ang mga tao. Si Teban, sugatan pero buhay, ay tahimik lang nakatingin sa abot tanaw. Si Aling Remy, bagamat pagod, ay abala sa paglalagay ng mga anting-anting sa mga pintuan at bintana ng mga bahay. Naniniwala siyang ang gabi ay hindi pa lubos na ligtas. Tapos na po ba, Aling Remy? Tapos na para sa ngayon. Sa tabi ng tungana, natagpuan nila ang isang lumang pulang panyong may burda. Ito ay pag-aari ni Luwalhati at sa burda nakasulat ang pangalang hindi nila kilala. Ligaya. Para bang malamig na hangin ang dumampi sa batok ko at sa di kalayuan may boses ng isang babae na kumakanta. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang o senyalis na hindi pa tapos ang lahat. Tahimik ang baryo, pero sa ilalim ng lupa, may mga ugat na kumikilos. Naghihintay ng susunod na gabi ng kabilugan ng buwan. Salamat sa pakikinig sa kwento ng Hiwaga at Lagim. Kung gusto mo pang makarinig na mga kwentong kumakalas ko sa dilim, huwag kalimutan mag-subscribe at makinig ka ulit bago pa mahuli ang lahat.